Si Kim Woo-jum ay isang tunay na nangungunang mag-aaral. Palaging hinahangaan ng iba ang kanyang mga tagumpay sa pag-aaral. Ngunit sa likod ng kanyang titulo bilang pinakamahusay na mag-aaral ay nakatago ang isang buhay na labis na mahigpit at nakakasakal. Pagkatapos bumalik ni Woo-jum mula sa sentro ng pagtuturo, buong gabi siyang binabantayan ng kanyang ama sa pag-aaral. Kapag nagkamali siya sa pagkukwenta, sinasaktan siya ng kanyang ama sa ulo. Tanging kapag tama ang kanyang sagot, saka lamang marahang hahaplasin ni Seok-tae ang kanyang ulo at bibigyan siya ng papuri. Dahil sa bigat ng buhay, nagsimulang makaranas si Woo-jum ng mga palatandaan ng depresyon. Nais niyang subukan ang gamot ng kanyang ina, ngunit tuwing tinatanong siya ng kanyang ina kung ano ang problema, nananatili siyang tahimik. Gabi-gabi, pakiramdam ni Woo-jum ay para bang may humihigpit sa kanyang leeg at siya ay nahihirapan huminga. Ang tanging nakakapagpakalma sa kanya ay ang luma niyang player ng musika. Kaya naman, palagi siyang nakasuot ng mga headphone. Sa hindi malamang dahilan, inilipat siya ng kanyang ama sa ibang paaralan. Nang marinig ng teacher ang tungkol sa mga nagawa ni Woo Gaem, hindi nito mapigilan ang pagtawa. Ngunit sa kabila ng papuri ng teacher, walang bakas ng kasiyahan sa mukha ni Woo Gaem. Nanatiling hungkag ang kanyang mga mata. Para siyang isang robot na walang buhay. Inihatid siya ng teacher pabalik sa silid-aralan. Habang ipinapakilala siya sa mga kaklase, palihim na pumasok si Yoon-ki dahil nahuli ito. Nang makita siya ng teacher, pinagalitan lamang siya ng ilang pangungusap. Pagkaupo ni Woo Gaem sa kanyang upuan, nagbigay ang teacher ng tig-iisang papel sa bawat mag-aaral. Ipinagawa niya na isulat doon ang kanilang mga pangarap para sa hinaharap. Kinakailangan nilang tapusin ito at ipasa kinabukasan. Nang gabing yun, nakita ni Seok-tae ang papel. Agad niyang isinulat na ang pangarap ni Woo Gaem ay maging isang doktor. Bagamat hindi ito gusto ni Woo Gaem, wala siyang pagkakataon para tumutol. Kinabukasan, pagpasok ni Woo-jum sa klase, nisalayan niya ang eksena ng karahasan sa paaralan. Sina Hong-il at ang kanyang grupo ay binubugbog ang isang kamag-aral dahil hindi ito nakabili ng tinapay para kay Hong-il. Hindi ito pinansin ni Woo-jum. Tahimik siyang pumunta sa kanyang upuan at nagsimulang gumawa ng takdang aralin. Subalit, hindi inaasahan, nahulog ni Hong-il ang player ng musika ni Woo Gaem. Agad itong pinulot ni Woo Gaem upang tingnan. Sa sandaling nakita niyang paulit-ulit na binabangga ni Hong-il ang ulo ng kanilang kaklase, agad niyang naalala ang ginagawa ng kanyang ama. Dahil dito, siya ay labis na nainis at nagalit. Ang kanyang biglaang pagkilos ay ikinagulat ng lahat. Nakita ni Hong-il na naglakas loob ang bagong estudyante na lumaban sa kanya, kaya lumapit ito at malakas na sinipa si Woo Gaem. Walang sinuman sa paligid ang naglakas loob na pumihil kay Hong-il. Huminto lamang siya nang tumunog ang kampana. Pagkatapos ng klase, muling hinarang ni Hong-il at ng kanyang grupo si Woo Gaem. Kinuha nila ang kanyang pataka at nakita ang makapal na halaga ng pera sa loob. Kumpirmado para kay Hong-il na mayaman si Woo Gaem. Pinilit niyang i-save ni Woo Gaem ang kanyang numero sa telepono. Binalaan pa niya si Woo Gaem na dapat sagutin ito ang kanyang mga mensahe sa loob ng 10 segundo. Kapag nahuli ng 1 segundo, siguradong masasaktan siya. Pagkaalis ni Woo Gaem, nagmayabang si Hong-il kay Sung-jin. Ngunit hindi naniwala si Sung-jin na natatakot si Woo Gaem. Walang bakas ng takot sa mukha nito. Hindi rin makapaniwala si Hong-il at ipinilit na nanginginig sa takot ang bagong estudyante. Pagbalik sa bahay, muling inulit ni Woo Gaem ang parehong nakasanayan. Nag-aral siya sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng kanyang ama, at muli niyang sinaktan ang kanyang sarili bago matulog. Kinabukasan, habang papunta sa paaralan, binalaan siya ng kanyang ama. Kapag bumagsak ang kanyang score sa susunod na pagsusulit, ililipat siya sa intermedyang klase sa sentro ng pagtuturo. Sa sandaling yun, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Hong-il. Ipinapaalala nitong bumili ng tinapay para dalhin sa klase. Ngunit pinatay ni Woo Gaem ang kanyang telepono at hindi siya pinansin. Pagdating sa silid-aralan, tinanong siya ni Hong-il tungkol sa tinapay. Sinabi ni Woo Gaem na nakalimutan niya ito. Galit na galit si Hong-il at agad na inagaw ang kanyang earphones. Nakita niya ang music player at nagustuhan ito. Mula sa araw na yon, ipinahayag ni Hong-il na sa kanya na yon. Hindi kayang mawala ni Woo Gaem ang music player dahil ito ang pinakamahalagang gamit para sa kanya. Tinawag niya si Hong-il at mahinaong ipinaliwanag na yon ay bagay na mahalaga sa kanya. Ngunit imbes na maantig, minura siya ni Hong-il at tinawag na baliw. Sa kabila nito, hindi pa rin umatras si Woo Gaem. Ipinaglaban niyang maibalik sa kanya ang music player, kahit kapalit ang pagkakapalo. Nakita ni Hong-il ang seryosong ekspresyon ni Woo Gaem, kaya inalis niya ang earphones at nagsabing ibabalik niya ito. Nang lumapit si Woo Gaem, bigla niyang pinakawalan ang music player at hinayaang bumagsak sa sahig. Hindi lamang yun, inapakan pa niya ito habang nakatingin ng may hamon kay Woo Gaem. Sinaktan ni Hong-il ang ulo ni Woo Gaem at pinagmumura ito ng todo. Ngunit tumingin lamang si Woo Gaem sa kanya, bago biglang inundayan ng suntok si Hong-il. Tumama si Hong-il sa mesa ni Yoon-ki, dahilan upang magising ito.
Isinuot ni Yoon Ki ang kanyang salamin at tumayo upang umiwas. Hindi matanggap ni Hong Il ang pagkatalo. Inutusan niya ang kanyang mga kasamahan na isara ang pintuan ng silid-aralan. Muli niyang sinipa si Wu Gaim, at nagsimula ang matinding labanan. Nagbagsakan ang mga mesa at upuan sa loob ng silid habang nagpapatuloy ang sagupaan. Ang mga kaklase ay nanatili lamang at nanunood. Sa huli, napatumba si Hong Il sa sahig ni Wu Gaim. Higpit na humawak si Wu Gaim sa leeg ni Hong Il. Nakita ng mga kasama ni Hong Il na hindi maganda ang sitwasyon at nais nilang lumapit upang pigilan siya, ngunit pinigilan sila ni Yoon Ki. Isa itong labanan na hindi maaaring pakialaman. Nang ipitin ni Wu Gaim si Hong Il, muntik nang mawala ng malay si Wu Gaim. Nang muling magkamalay, agad niyang pinakawalan si Hong Il. Pagkatapos, pumunta siya sa kanyang music player. Hindi pa rin sumuko si Hong Il. Nais niyang ihagis ang isang upuan kay Wu Gaim, ngunit nabigo ang plano niya. Lumingon si Wu Gaim at binigyan siya ng 2 pang suntok. Sa pagkakataong ito, talagang natalo si Hong Il. Isinuot ni Wu Gaim ang kanyang headphones upang kumalma. Naglakad siya pabalik sa kanyang upuan habang humihingal. Pagkatapos sumupo sa kanyang desk, ipinagpatuloy ni Wu Gaim ang kanyang homework na parang hindi siya ang nakipaglaban kanina. Pagkatapos ng klase, hinabol ni Yoon Ki si Wu Gaim. Pinuri ni Yoon Ki si Wu Gaim sa kanyang galing sa pakikipaglaban at binalaan siyang maghanda sa susunod na laban. Tiyak na hindi niya palalampasin ang kanyang mga kaibigan ni Hong Il. Habang papunta sa cram school si Wu Gaim, naalala niya ang pakiramdam ng pagkatalo kay Hong Il. Biglang sumilay ang tuwa sa mukha ni Wu Gaim, dahilan upang makalimutan niyang bumaba ng bus. Bilang resulta, nahuli siya sa cram school. Nagsimula na ang ibang estudyante sa pagsusulit. Nang malaman ng ama ni Wu Gaim na siya ay nahuli sa klase, agad niyang tinanong si Wu Gaim pagdating sa bahay kung bakit siya nahuli. Nagsinungaling si Wu Gaim at sinabi na nakatulog siya sa bus. Nang makita niyang nais ulitin ni Sok Tae ang tungkol sa pagsusulit, sinadyang itinaas ni Dabin ang volume ng TV. Wala nang nagawa si Sok Tae kundi utusan si Wu Gaim na pumasok at maghanda sa pag-aaral. Pagpasok ni Wu Gaim sa kwarto, nakita niya ang kanyang namatay na kapatid. Ibinigay ng kanyang kapatid ang isang music player at sinabi na makinig siya ng buong puso. Hindi inaasahan ni Wu Gaim na makikita ang kanyang kapatid. Marami siyang gustong sabihin, ngunit bago siya makapagsalita, narinig niyang pumasok ang kanyang ama sa pinto. Lumabas na ilusyon lamang yon na ginawa ni Wu Gaim. Kinabukasan, hinabol si Wu Gaim ni Hong Il at ng kanyang grupo pagdating pa lang sa paaralan. Nang makita si Hong Il, nagpakumbaba si Wu Gaim at humingi ng tawad, ngunit hindi ito pinatawad. Noong oras ng recess, nasa banyo si Wu Gaim nang lumapit si Sung Jin at sinipa siya. Sinabi niya sa lahat na lumabas sa labas. Nang matakot at tumakbo ang lahat, sumingit si Yoon Ki bilang tagapanood. Lumapit si Sung Jin sa harap ni Wu Gaim. Tinanong niya kung naging bastos ba si Wu Gaim kay Hong Il. Sinabi ni Wu Gaim na humingi na siya ng tawad at si Hong Il pa ang nagsimula. Ngunit hindi nakinig si Sung Jin hanggang sa katapusan ng pangungusap. Inutusan ni Sung Jin si Wu Gaim na lumuhad at humingi ng paumanhin. Habang napakabigat ng tensyon, biglang dumating ang kanilang teacher sa homeroom. Akala ng teacher ay may mga estudyanteng nagtatago roon upang manigarilyo. Nang makita niyang sugatan si Wu Gaim, inutusan niya si Yoon Ki na dalhin ito sa klinika. Pagkatapos, diretsyong pinagalitan ng teacher si Sung Jin. Hindi niya inasahan na sasaktan nito ang bagong estudyanteng kakalipat pa lamang. Tinawag ng teacher si Sung Jin na isang hanggal na walang alam sa asal. Maging ang pagkakaroon nito ng ina ay kinutya ng teacher na parabang walang nagturo ng tamang asal dito. Sa mga salitang yon, napakuyom ng kamao si Sung Jin sa galit. Pagbalik sa silid-aralan, patuloy na sinundan ni Yoon Ki si Wu Gaim upang makipag-usap. Sinabi niya na huwag sumuntok si Wu Gaim kapag nakalaban si Sung Jin. Sa halip, makipagbuno ito upang magkaroon ng tsansang manalo. Ngunit walang balak si Wu Gaim na makipaglaban. Hiniling niya kay Yoon Ki na huwag na siyang kausapin. Makalipas ang ilang sandali, pagbalik ni Wu Gaim mula sa banyo, nadiskubre niyang nawala ang kanyang music player. Tumawag si Hong Il kay Wu Gaim. Pinapante siya sa isang tagpuan kung saan makukuha lamang niya ang music player. Nakita ni Yoon Ki ang pag-alis ni Wu Gaim at sinundan siya dala ang kanyang bag. Pagdating nila sa lugar, hinamon agad ni Sung Jin si Wu Gaim na makipaglaban. Kapag nanalo siya, ibabalik ang music player. Tumanggi si Wu Gaim dahil ayaw niyang makipag-away. Ngunit hindi siya pinalampas ni Sung Jin. Agad siyang inatake, dahilan para mahilo si Wu Gaim. Wala siyang nagawa kundi ibaba ang bag at lumaban. Sa simula, dehado si Wu Gaim. Sa bawat pagkakatamba, mabilis siyang bumabangon muli. Namangha si Sung Jin sa kanyang katatagan. Sa kanyang talino, mabilis na pinag-aralan ni Wu Gaim ang bilis at galaw ni Sung Jin. Sa susunod na suntok, nailan lang niya ito at nakapagpatama ng mabilis na kontra-atake. Hindi inasahan ni Sung Jin ang biglang suntok ni Wu Gaim. Sa galit, sunod-sunod ang kanyang mga atake. Naalala ni Wu Gaim ang sinabi ni Yoon Ki,
kailangang lumaban upang magkaroon ng pagkakataong manalo. Sinamantala niya ang pagkakadistract ni Songjin at biglang niyakap ito, sabay pilit na itinulak palapit sa hagdan. Bumagsak silang dalawa. Sa kabutihang palad, ligtas si Wu Gaem, ngunit tila nabali ang binti ni Songjin. Ginamit ni Wu Gaem ang pagkakataon upang ulit-ulitin ang pagsipa sa mga binti nito hanggang sa hindi na ito makatayo. Ang magawa lamang ni Songjin ay takpan ng kanyang ulo bilang depensa. Tinitigan ni Wu Gaem si Songjin na nakahandusay sa kanyang paanan. Sa galit, minura niya ito habang patuloy na nananakit. Nang makita ni Hong Yol ang pagkatalo ni Songjin, labis itong nanginig sa takot. Ang tingin niya kay Wu Gaem ay tila nakakita siya ng isang demonyo. Nang sinadoryasan siya ni Wu Gaem na ibalik ang music player, wala siyang nagawa kundi sumunod. Pagkatapos ng laban, nagmadaling pumunta si Wu Gaem sa banyo upang hugasan ang dugo sa kanyang katawan. Samantala, nanatili si Yoon Ki upang magbigay ng komento tungkol sa laban. Biglang tinanong ni Wu Gaem si Yoon Ki kung bakit siya tinutulungan. Saglit na nag-isip si Yoon Ki at sumagot na marahil ay dala ng personal na kuryosidad. Dahil mula sa unang pagkikita pa lang nila, alam niyang si Wu Gaem ay isang likas na mahusay na manlalaban. Sa sandaling yon, tumunog ang telepono ni Wu Gaem dahil sa isang mensahe mula kay Sok Tae. Nagsimula na ang kanyang dagdag na klase. Tinanong ni Sok Tae kung bakit hindi pa pumapasok si Wu Gaem. Nagpanik si Wu Gaem at nanghiram ng damit kay Yoon Ki. Alam ni Yoon Ki na kailangan itong pumasok sa paaralan kaya inalok niyang labhan ang damit ni Wu Gaem. Binigyan din niya ito ng bote ng foundation upang takpan ng sugat sa mukha. Kinabukasan, ipinatawag ng mga nakatataas ang grupo ni Songjin. Kumalat ang balita na natalo ni Songjin ang isang nerd, bagay na ikinahiya ng kanyang senior. Hinawakan siya ni Lee Hyuk at pinagalitan. Sinabi nito na sa laban, hindi batayan ng tagumpay ang dami ng suntok. Ang kailangan lamang ay hampasin ng ladrilyo sa ulo si Wu Gaem at agad itong matatapos. Inutusan ni Lee Hyuk ang grupo ni Songjin na maghanap ng paraan upang talunin si Wu Gaem. Dahil sa matinding pressure, nagdesisyon si Songjin na sumugal. Hinintay niya si Wu Gaem sa paglabas ng paaralan at nilapitan gamit ang kanyang motorsiklo. Paglapit nila sa tamang distansya, biglang ginamit ni Songjin ang kahoy na pamalo at malakas na hinampas si Wu Gaem sa likod ng ulo. Nabigla si Yoon Ki sa biglaang aksyon. Agad niyang tiningnan ang kalagayan ni Wu Gaem. Nang makita ang dugo na umaagos mula sa batok ni Wu Gaem, gustong tumawag ni Yoon Ki ng ambulansya. Ngunit pinigilan siya ni Wu Gaem. Ayaw niyang malaman ang kanyang mga magulang. Maya-maya, nawalan siya ng malay. Habang nakarite, naalala ni Wu Gaem ang panahon ng pagpanaw ng kanyang kapatid na si Su Gaem. Noon, walang tigil ang pag-iyak ng kanilang ina hanggang sa wala ng luhang lumabas. Pagmulat muli ni Wu Gaem, nasa ospital na siya dahil dinala siya roon ni Yoon Ki. Pagkagising, agad niyang hinugot ang swero. Kailangan pa niyang pumunta sa tutorial center. Pinilit siyang pigilan ni Yoon Ki. Sa sandaling yon, dumating ang ama at ina ni Wu Gaem sa ospital. Nang makita ang sugatang anak, kapwa sila napatigil sa pagkabigla. Nais malaman ni Sok Tae kung ano ang nangyari. Hindi alam ni Wu Gaem kung paano sasagutin, kaya agad na nagsalita si Yoon Ki. Sinabi nitong nadapa si Wu Gaem sa hagdan, at marami na ring nadadapa sa daang yon. Tiningnan ni Sok Tae si Yoon Ki mula ulo hanggang paa at tinanong ang grado nito. Mahiyain niyang sinabi na hindi siya mahusay sa pag-aaral. Hindi nagustuhan ni Sok Tae ang sagot na yon. Mabilis itong napansin ni Yoon Ki at agad na nagpaalam upang umalis. Pagkaalis niya, paulit-ulit na humingi ng paumanhin si Wu Gaem sa kanyang mga magulang. Tinitigan siya ni Sok Tae at pinaalalahanan na mag-ingat upang hindi masugutan o magkasakit. Samantala, nakaupo sa pasilyo si Dabin nang may dinalang pasyenteng na aksidente. Ang tanawing yun ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang yumaong anak. Hinawakan niya ang kanyang dibdib sa hirap ng paghinga. Nang mapansin ni Songjun ang kanyang anyo, nilapitan niya ito upang kumustahin. Sa nakita niyang uniforme ni Songjun, inakala ni Dabin na kaibigan siya ng kanyang anak na dumedalaw. Hindi itinaman ni Songjun ang pagkakamaling yun. Nang banggitin ni Dabin na maayos si Wu Gaem, nakahinga ng maluwag si Songjun. Bago pa man, natatakot pa siya na naging sobra ang kanyang ginawa. Nang alukin siya ni Dabin na pumasok sa silid ng ospital, mabilis siyang gumawa ng dahilan upang tumanggi. Noon lamang napansin ni Dabin ang sugat sa mukha ni Songjun. Labis siyang nag-alala at pinaalalahanan itong maglagay ng gamot. Nang makita ng ina ang sugatang anak, labis siyang nag-alala. Ang mga salita ni Dabin ay nakapagpabago sa damdamin ni Songjun. Bigla siyang humingi ng tawad at mabilis na tumakbo palayo. Pag-uwi nila, pinayuhan ni Dabin si Wu Gaem na magpahinga at huwag munang pumasok sa paaralan. Ngunit sinabi ni Wu Gaem na ayos lamang siya. Hindi siya maaaring lumiban dahil baka bumaba ang kanyang mga grado. Tinanong siya ni Dabin kung may sama ba siya ng loob. Lumapit siya upang makipag-usap, ngunit sinabi lang ni Wu Gaem na kailangan niyang mag-aral. Pagkatapos ay pumasok siya sa kanyang silid. Kinabukasan, naghihintay na si Songjun sa pasilyo.
Nilapitan siya ni Wu Gaim at sinabi na hindi siya magtatanim ng galit. Dapat na matapos na ang usaping yun. Ngunit binalaan siya ni Song Jun na manatiling tahimik at huwag nang makatawag pansin. Dahil hindi pa rin kayang harapin ni Song Jun si Wu Gaim, siya ay pinarusahan ni Lee Hyuk. Ipinaliwanag niya na hindi na manggugulo si Wu Gaim, ngunit hindi ito pinakinggan. Hiningi ni Lee Hyuk na dalhin siya kay Wu Gaim. Bago pa man makasagot si Song Jun, agad na nagpresenta si Hong Il upang ihatid siya. Nang makitang gustong manggulo ni Lee Hyuk sa klase, nilapitan ni Yoon Ki si Wu Gaim. Sinabi niya na kung may maganap na gulo, ipapahayag niya ito sa teacher. Galit na tumingin si Lee Hyuk kina Yoon Ki at Wu Gaim. Ipinatawag niya sila sa bubungan ng paaralan. Doon, itinuro ni Lee Hyuk ang hawak na pamalo kay Wu Gaim at tinanong kung bakit siya nakisangkot. Humingi lamang ng tawad si Wu Gaim at anako ang lahat ng kasalanan. Nakiusap siyang patawarin si Yoon Ki. Hindi inasahan ni Lee Hyuk na ipagtatanggol ni Wu Gaim ang iba. Pumayag siya at pinaalis si Yoon Ki. Ngunit sina Hong Il at Song Jun ay hindi niya palalampasin. Si Wu Gaim ay kailangang maparusahan. Ipinatawag niya si Song Jun at pinasori kay Wu Gaim. Pagkatapos, iniutos niyang si Song Jun mismo ang manakit kay Wu Gaim. Nagtawanan ang mga nakapaligid, ngunit lumipas ang ilang sandali na walang ginagawa si Song Jun. Nainis si Lee Hyuk at pinalo si Song Jun sa binti, saka paulit-ulit na hinampes ng pamalo. Habang tumatagal, lalo lamang natuwa ang mga nakamasid. Nang makita ni Wu Gaim na tinitiis ni Song Jun ang sakit, hindi na siya nakatiis. Lumapit siya at inagaw ang pamalo. Tinanong niya si Yoon Ki kung ilan pa ang mangiistorbo kapag natalo si Lee Hyuk. Sinabi ni Yoon Ki na 2 pa, kaya't matapos makitungo sa kanila, maaari na siyang tumigil sa pakikipaglaban. Alam na ang bilang, itinapon ni Wu Gaim ang pamalo. Nang wala ng pamalo, si Lee Hyuk ay naging tulad lang ng ibang estudyante. Diretsyong sinugod siya ni Wu Gaim. Sa gitna ng laban, nakakita ng pagkakataon si Lee Hyuk at dinampot muli ang pamalo. Nang hawak niya ito, muling naging mahirap siyang labanan. Galit niya itong inihampas ng malakas kay Wu Gaim. Pagkabagsak ni Wu Gaim, itinapat ni Lee Hyuk ang pamalo sa kanyang leeg at tinanong kung alam niya ang takot. Ang nakakapanghinang pakiramdam na yun ay nagpaalala kay Wu Gaim ng mga gabing nasasaktan niya ang sarili. Samantala, nagpalakpakan ang mga nakapaligid kay Lee Hyuk. Sa sandaling yun, lumapit si Song Jun at sinipa si Lee Hyuk palayo. Nagulat ang lahat sa ginawa ni Song Jun. Nagmamadali silang pinalibutan siya. Galit na pinaalis ni Lee Hyuk ang mga tao dahil laban nila ito ni Wu Gaim. Alam ni Wu Gaim na ang kalamangan ni Lee Hyuk ay ang pamalo, kaya sinubukan niyang agawin ito. Matapos paulit-ulit na masaktan, sa wakas ay nakuha niya ang pamalo. Itinapon niya yon at sunod-sunod na sinuntok si Lee Hyuk hanggang hindi na ito makaganti. Sa huling suntok, tuluyang natambas si Lee Hyuk. Kinuha ni Wu Gaim ang pamalo at binali ito. Pagkatapos ng laban, tumingala si Wu Gaim at pinanood ang eroplanong lumilipad sa langit. Habang naghuhugas ng kamay, tinanong niya si Yoon Ki kung sino-sino pa ang natitira. Agad niyang nalaman na sina Song Kyun at Jun So mula sa ika-12 baitang. Pabalik sa klase, nahirapan ng kaunti si Wu Gaim sa paglakad. Isang lalaking mag-ara ang bihis ang kusa siyang ay nalalayan. Bago pa man siya makapag-isip, narinig niyang tinatawag ito ng teacher bilang Song Kyun. Tinanong ng teacher kung bakit hindi pa siya pumupunta sa opisina ng mga teacher. Sinabi ni Song Kyun na pupunta siya roon matapos tulungan ang kaklase niyang may masakit na binti. Pagkatapos tulungan si Wu Gaim pabalik ng klase, humingi siya ng pera dahil nauuhaw siya matapos gumawa ng kabutihan. Hindi maintindihan ni Wu Gaim ang nangyayari, pero binigyan niya ito ng pera. Pagkatapos ng klase, may pagsusulit siya sa tutoring center. Dahil hindi siya mahusay sa nakaraang pagsusulit, nailipat siya sa intermediate class. Habang nagsusulit, hindi mawala sa isip niya ang laban kaya hindi siya nakapag-focus. Nang oras na ng pagsusumite, nakakuha lamang siya ng 74 na puntos na hindi pinakamataas sa intermediate class. Maging ang teacher ay nangutya sa kanya. Pagkatapos ng extra class, nasalubong ni Wu Gaim si Song Kyun at ang kanyang grupo. Alam na niya kung sino si Song Kyun kaya gusto na niyang tapusin ang lahat. Ngunit iba si Song Kyun. Ayaw talagang makipag-away ni Wu Gaim noong araw na yon. Ang nais lang niya ay makipag-usap ng normal. Sa sandaling yon, dumating ang kanyang ama upang sunduin siya. Pagkasakay sa sasakyan, tinanong siya ng ama tungkol sa grupo ng mga tao. Nagsinungaling si Wu Gaim at sinabing lumapit lamang ang mga ito dahil pareho sila ng uniforme. Ngunit agad na napansin ni Sok Tae na masasamang estudyante ang mga yon. Ayaw niyang makihalubilo si Wu Gaim sa kanila. Ipinaliwanag niya na may 2 uri ng kapangyarihan, pansamantala at pangmatagalan. Ang nais ni Sok Tae ay makamtan ng anak ang pangmatagalang kapangyarihan. Habang bumibiyahe, napansin ni Wu Gaim na hindi yun ang daan pauwi. Ipinahayag ni Sok Tae na dadalhin niya ang anak sa bahay ng kanyang lolo sa darating na linggo, ngunit sa ngayon, ipapagawa muna niya ng suit si Wu Gaim sa pamilyar nilang mananahi.
Habang nag-uusap, nabanggit ng mananahiyang nakatatandang kapatid ni Woo Gaem at kumusta na raw ito. Laking gulat na hindi sinabi ni Sok-tae ang katotohanang pumanaw na ang kanyang panganay. Pinilit niyang ngumiti at nagsinungaling na maayos ang kalagayan nito. Kinabukasan, nadatna ni Woo Gaem sina Song-kyun at Jun-so na naghihintay sa pintuan ng silid-aralan. Sinundan siya ni Song-kyun hanggang sa kanyang upuan. Hindi raw siya nagnanais ng away, kundi nais lamang makipaglaro kay Woo Gaem dahil nakikita niyang kakaiba ito. Tumigil si Song-kyun sa mga taong nasa labas. Sa isang salita lamang niya, walang naglakas loob na pumasok sa silid. Iyon ang kapangyarihan ng isang pinuno. Ngunit hindi yun pinansin ni Woo Gaem, para sa kanya, isa lang nasiga si Song-kyun. Hindi niya gustong makipaglaro dito. Napatawa si Song-kyun sa kanyang sinabi. Tumayo siya at inubos halos lahat ng laman ng bote ng coke, pagkatapos ay ibinuhos ang natira sa ulo ni Woo Gaem. Nais na sanang gumanti ni Woo Gaem, ngunit nagbigay ng senadorya si Yoon-ki na huwag itong magpadalos-dalos. Pagkatapos ng klase, magkasama ang buong pamilya ni Woo Gaem upang ipagdiwang ang kaarawan ng kanyang lolo. Hindi pinansin ng matanda ang mga magulang at siya lamang ang isinama sa hapag. Sa kanilang pamilya, lahat ay doktor maliban kay Sok-tae na hindi tumuloy sa medisina, dahilan upang ikadismaya ng lolo. Kahit ang pagpapalipat ng paaralan kay Woo Gaem ay hindi nito matanggap. Tanging nang sabihin ni Woo Gaem na gusto niya ang bagong paaralan saka lamang tumigil sa pagreklamo ang lolo. Matapos ang salo-salo, isinama ng matanda si Woo Gaem sa kanyang silid at binigyan siya ng isang basong alak. Tumanggi si Woo Gaem na uminom dahil siya ay minor de edad pa lamang. Hindi ito ikinatuwa ng kanyang lolo. Higit na mas mahigpit at mapangibabaw ang lolo kumpara sa kanyang ama. Wala siyang nagawa kundi tanggapin ang baso ng alak at inumin ito. Simula nang pumasok si Sok-tae sa negosyo, malaki ang naitulong ng kanyang ama. Ngayon, sa isang salita lang ng matanda, pwedeng matapos ang negosyo ni Sok-tae. Ipinaliwanag ng lolo na kung nais tumakas ni Woo Gaem, lalo siyang dapat magtiis. Ang kanyang ama at kuya ay hindi nakatiis, kaya sila ang bumagsak. Tanging sa pagtitiis makakamtan ang kapangyarihan. Pinayuhan siya ng lolo na bumalik sa dati niyang paaralan. Kailangan niyang mabuhay sa isang matinding mapagkumpetensyang kapaligiran upang umangat ng higit. Doon din nag-aral ang kanyang nakatatandang kapatid. Tinitigan ni Woo Gaem ang kanyang lolo. Mas gusto niya ang kasalukuyang paaralan. Kung babalik siya sa dati, para na rin siyang mamamatay doon. Hindi ito inasahan ng lolo. Naramdaman niyang sinira ni Sok-tae ang anak. Paglabas niya mula sa silid ng lolo, muli niyang nakita ang imahe ng kanyang kuya sa tabi ng lawa. Nilapitan niya ito hanggang sa mahulog siya mismo sa tubig. Nagkagulo ang lahat at tinawag ang kanyang pangalan. Agad siyang sinagip ni Sok-tae at hinila papunta sa pampang. Nang malaman ni Dabin na binigyan ng alak si Woo Gaem, ipinahayag niya ang kanyang pagtutol. Ngunit hindi inakala ng lolo na mali ang kanyang ginawa. Para sa kanya, ang isang anak ay dapat palakasin sa ganoong paraan. Sinisi niya ang pagiging mahina ng mga magulang na hindi man lang kayang disiplinahin ang kanilang mga anak. Dahil sa kahinaang yon, maagang namatay ang nakatatandang kapatid ni Woo Gaem. Dahil sa bigat ng sitwasyon, pinayuhan ng tiyuhin ang matanda na bumalik na lamang sa silid. Kinabukasan, nais nang makipag-away ni Woo Gaem kay Sok-tae. Pinigilan siya agad ni Yoon-ki at hinikayat na maghintay hanggang tuluyang gumaling ang kanyang binti bago lumaban. Ngunit tumanggi si Woo Gaem. Ayaw na niyang yumuko pa. Dahil dito, nakaramdam siya ng matinding hiya. Pumunta siya sa klase ni Sok-tae at nadatna nitong umiinom ng coke. Pinaalis ni Sok-tae ang mga kaklase at inalok siya ng coke. Inakala ng lahat na tatanggihan niya ito. Ngunit laking gulat nang biglang buhusan ni Woo Gaem ng coke ang ulo ni Sok-tae. Nagulat si Sok-tae sa ginawa ng bagong kaklase. Ngunit imbes na magalit, ibinuko niya ang bibig upang saluhin ang tumutulong inumin at natawa ng malakas. Woo Gaem ay gustong tapusin ang lahat sa lugar na iyon, habang si Sok-tae naman ay gustong lumabas. Pagkatalikod ni Sok-tae upang umalis, agad na inihagis ni Woo Gaem ang walang lamang bote sa kanya. Hindi inaasahan ni Sok-tae na magiging ganoon kamatapang si Woo Gaem. Ngunit natigil ang kanilang laban nang biglang dumating ang teacher. Binalaan ng teacher si Sok-tae na huwag nang palayasin ang kanyang mga kaklase mula sa silid-aralan. Sumunod naman si Sok-tae sa utos pag-alis ng teacher. Pagkaalis ng teacher, sinabi ni Sok-tae kay Woo Gaem na puntahan siya sa opisina ng club sa oras ng pananghalian. Sa pananghalian, nagtungo sina Woo Gaem at Yoon-ki upang hanapin si Song-kyun. Kalma lamang si Song-kyun habang nilulutas ang Rubik's Cube at tinanong si Woo Gaem sa huling pagkakataon kung gusto ba nitong makipaglaro sa kanya o kung gusto nitong mamatay sa lugar na iyon. Hindi gustong makipaglaro ni Woo Gaem kay Song-kyun. Gusto niyang matapos agad ang lahat dahil kailangan pa niyang umuwi upang mag-aral. Pagkarinig ng sagot, inihagis ni Song-kyun ang Rubik's Cube sa kanyang mga kasamahan at agad na sumugod kay Woo Gaem. Matapos ang ilang suntok mula kay Song-kyun, nagawa ni Woo Gaem na pabagsakin ito sa sahig. Ngunit iba si Song-kyun kaysa sa iba pa. Isa siyang manlalaro ng jiu-jitsu. Kahit nasa alanganin siya, kaya niyang baguhin ang sitwasyon.
Binaligtad ni Song Kyun ang laban at sinakal si Woo Gaem sa leeg. Ang pakiramdam ng kakulangan sa hangin ay nagpabalik kay Woo Gaem sa mga panahong sinasakal siya ni Song Kyun hanggang sa mawala ng lakas ang kanyang buong katawan. Doon lamang siya binitiwan ni Song Kyun at tumayo. Tinitigan ng mga kasamahan ni Song Kyun ang hindi gumagalaw na si Woo Gaem sa sahig, takot na baka aksidenteng mapatay ito ni Song Kyun. Pagkatapos tapusin si Woo Gaem, ibinaling ni Song Kyun ang kanyang atensyon kay Yoon Ki. Sa katunayan, interesado rin si Song Kyun kay Yoon Ki. Inanyayahan niya itong sumali sa kanyang grupo. Tiniyak niyang aalagaan siya ng mga nakatatandang miyembro. Bagaman mahiyain, ayaw ding mapahiya ni Yoon Ki. Inalis niya ang kanyang salamin at naghanda upang makipaglaban kay Song Kyun. Sa sandaling yun, biglang gumalaw si Woo Gaem na nakahandusay sa sahig. Sinubukan niyang ayusin ang kanyang paghinga. Nang makita ito, sinabi ni Song Kyun kay Yoon Ki na maghintay muna. Kailangang tapusin muna ni Song Kyun si Woo Gaem. Sa ilang galaw lamang, muling napahiga ni Song Kyun si Woo Gaem sa sahig. Sinakal niya ito habang tinatawanan dahil hindi raw alam ni Woo Gaem ang kanyang sariling lakas. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nagawa ni Woo Gaem na baligtarin ang laban. Naipahiga niya si Song Kyun sa sahig at paulit-ulit itong sinuntok sa mukha. Nang makita ni Jin So na hindi na maganda ang sitwasyon, lumapit ito upang tulungan si Song Kyun. Ngunit hinaranggan siya ni Yoon Ki. Siya ang tutulong kay Woo Gaem upang harapin si Jin So. Sinamantala ni Song Kyun ang pagkakataon habang abala si Woo Gaem kay Jin So upang makawala sa pagkakahawak. Sinabi niya kay Woo Gaem na magpahinga muna ito upang mapanood ang laban ni Jin So at Yoon Ki. Nagtapos agad ang kanilang laban, at si Yoon Ki ang nagwagi. Naramdaman ni Song Kyun na lalong nagiging kawili-wili ang mga kabataang ito. Ibinigay niya ang senadoryas kay Woo Gaem upang ipagpatuloy ang laban. Nagpatuloy ang sagupaan ni Woo Gaem at Song Kyun. Plano ni Song Kyun na baliin ang braso ni Woo Gaem, ngunit sa huling sandali ay nasupalpal siya nito. Ginamit ni Woo Gaem ang isang malakas na sipa upang paikutin ang ulo ni Song Kyun, at pagkatapos ay sinakal niya ito tulad ng ginawa nito sa kanya. Nang mawala ng malay si Song Kyun, binalaan ni Woo Gaem ang grupo nito na huwag nang gambalain pa ang kanyang pag-aaral. Paglabas ni Woo Gaem sa lugar, isang eroplano ang lumipad sa kalangitan. Huminto siya sandali upang pagmasdan ito. Simula nang pumanaw ang nakatatandang kapatid ni Woo Gaem, labis na naapektuhan si Dabin. Hindi pa rin siya tuluyang nakakaahon mula sa sakit, ngunit kailangan niyang maging matatag upang maprotektahan si Woo Gaem. Dahil dito, nagpunta siya sa isang psychologist upang humanap ng paraan kung paano haharapin ang kanyang kalungkutan. Nang gabing yun, nawalan ng konsentrasyon si Woo Gaem sa kanyang klase sa labas ng paaralan. Napansin ng teacher na hindi niya ginagawa ang kanyang takdang aralin kaya tinapak nito ang ulo ni Woo Gaem. Ang bawat paghawak ng teacher ay nagbibigay ng hindi komportableng pakiramdam kay Woo Gaem, kaya tinaas niya ang kanyang kamay upang pigilan ito. Hindi inaasahan ng teacher ang kanyang pagsuway, kaya galit nitong pinalabas si Woo Gaem sa klase. Nagalit si Sok Tae at pinagalitan si Woo Gaem. Nang makita ang kanyang paliwanag, inakala ni Sok Tae na nagre-rebelde siya. Itinaas ni Sok Tae ang kanyang kamay upang saktan si Woo Gaem ngunit agad itong tumigil. Sinabi niya na tatawag siya sa sentro upang humingi ng tawad at na dapat personal na humingi ng paumanhin si Woo Gaem sa teacher kinabukasan. Pagkaalis ng kanyang ama sa silid, muling nagsuot ng headphone si Woo Gaem at humiga sa kama upang saktan ang sarili. Sa ganitong paraan lamang siya nakapapawi ng damdamin. Makalipas ang ilang sandali, tinawag siya ni Yoon Ki upang makipag-usap. Akala ni Woo Gaem ay si Song Kyun at ang kanyang grupo na naman ang gumagawa ng gulo, ngunit hindi yun ang dahilan. Tinawag siya ni Yoon Ki upang ipakita ang isang video ng isang bully mula sa dati nilang paaralan. Ang pangalan nito ay Hansu. Si Hansu ay isang bully na nakikitaan ng kasiyahan sa pananakit ng kanyang mga kaklase. Napagtanto ni Yoon Ki na nagiging panatag si Woo Gaem kapag nakikipaglaban, kaya iminungkahi niyang bumuo sila ng grupo upang alisin ang mga bully sa paaralan. Tumanggi si Woo Gaem at sinabi niyang gusto niyang mag-focus lamang sa pag-aaral. Pagkatapos nito ay tumayo siya at umalis. Sa sandaling yun, isang lalaking estudyante ang lumapit sa kanila. Nagpasalamat ito kay Woo Gaem. Dahil sa ginawa ni Woo Gaem kay Hong Il, hindi na siya muling binyuli nito. Hindi ito ginawa ni Woo Gaem para sa iba, ginawa niya ito para sa kanyang sarili lamang. Nang hindi tanggapin ni Woo Gaem ang bote ng tubig mula sa estudyante, tila naguluhan nito. Dahil dito, si Yoon Ki ang kumuha ng bote ng tubig. Nang gabing yun, dinala ni Sok Tae si Woo Gaem sa isang pagtitipon kung saan maraming propesor mula sa isang medical university ang naroon. Gusto ni Sok Tae na si Woo Gaem ang unang bumati sa mga propesor. Isinama rin ng mga propesor ang kanilang mga anak sa pagtitipon. Kung makikilala ni Woo Gaem ang mga ito, magiging kapaki-pakinabang yun sa kanyang hinaharap. Habang binabati ang lahat, hindi inaasahan ni Woo Gaem na makakatagpo siya ng isang lalaki na nagngangalang Hyunso. Sa magalang na itsura ni Hyunso, mahirap isipin na siya ang mabagsik na siga sa video. Anak siya ng isang kilalang propesor.
Nakamit din niya ang isang prestihiyosong gantimpala para sa isang proyekto na tumutulong sa mga mag-aaral na may kapansanan. Habang pinupuri ni Seok-tae si Hyun-soo, biglang binanggit ni Woo Ga-eum ang insidente ng karahasang naganap sa paaralan. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Hyun-soo at nawala ang kanyang ngiti. Sinabi ng ama ni Hyun-soo na yun ay isang masamang tsismis lamang. Hindi maintindihan ni Seok-tae kung ano ang pumasok sa isip ni Woo Ga-eum, kaya agad siyang humingi ng paumanhin kay Hyun-soo at inilabas si Woo Ga-eum sa lugar. Tinanong ni Seok-tae si Woo Ga-eum kung bakit niya binanggit ang bagay na yon. Pinaalalahanan niya si Woo Ga-eum na ang mga taong may talento ay palaging pinagbubuhatan ng mga maling balita. Ngunit iginiit ni Woo Ga-eum na hindi yun tsismis. Nakita mismo ni Woo Ga-eum si Hyun-soo na nanghihingi ng pera sa ibang mga mag-aaral. Galit na ipinaalala ni Seok-tae kay Woo Ga-eum na may dalawang uri lamang ng tao sa mundong ito, ang mga nang-aabuso at ang mga naaabuso. Ganito kalupit ang mundo. Sinabi ni Seok-tae kay Woo Ga-eum na ayusin ang kanyang pag-uugali at humingi ng paumanhin kay Hyun-soo. Ang tungkulin ni Woo Ga-eum ay maging kasing talino at kasing tagumpay ng mga tulad nito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nakinig si Woo Ga-eum sa kanyang ama. Hindi niya gustong maging isang masamang tao. Kung patuloy siyang pipilitin ni Seok-tae, natatakot si Woo Ga-eum na baka tuluyan siyang mawala sa mundo tulad ng kanyang kapatid. Biglang sinampal siya ni Seok-tae. Ayaw nang makipagtalo pa ni Woo Ga-eum sa kanyang ama, kaya tumalikod siya at umalis. Matagal siyang nag-isip pagkatapos niyang umalis. Sa huli, nagtungo siya sa bahay ni Yoon-ki. Nagpasya siyang panagutin si Hyun-soo sa lahat ng kanyang masasamang ginawa. Kinabukasan, muling hinanap ni Hyun-soo si Sang-ho upang pahirapan. Hindi na ito nakayanan ni Sang-ho. Nang gabing yun, umakyat siya sa bubungan ng paaralan na may balak na wakasan ang kanyang buhay. Ngunit sa mismong sandali na siya ay tatalo na, nakaramdam siya ng matinding takot at umatras. Umupo siya roon habang hawak ang kanyang ulo, puno ng kawalan ng pag-asa. Nang matagpuan siya ng grupo ni Hyun-soo, hinila nila si Sang-ho pababa sa bakuran ng paaralan at binugbog na parang isang punching bag. Ang pagdurusa ni Sang-ho ay nagdulot ng malakas na halakhak sa mga salbaheng yun. Sa sandaling yun, may lumitaw na dalawang figure na nakasuot ng pulang hood, sila ay sina Yoon-ki at Woo Ga-eum. Nang tanungin ng mga tauhan ni Hyun-soo kung sino sila, ipinakilala ni Yoon-ki ang kanilang mga sarili bilang mga superhero ng paaralan. Agad na sumugod si Woo Ga-eum kay Hyun-soo, habang si Yoon-ki naman ay nakipaglaban sa mga tauhan nito. Mabilis matuto si Woo Ga-eum. Kaya niyang kopyahin ang mga galaw ng iba at gawin itong kanya. Habang binubugbog si Hyun-soo, ginamit ni Woo Ga-eum ang mga suntok sa boxing ni Sung-jin. Ngunit hindi rin basta-basta si Hyun-soo. Matagal na siyang nagsanay sa Muay Thai. Nang makita ni Yoon-ki na nahihirapan si Woo Ga-eum, agad siyang tumulong. Naintindihan ni Woo Ga-eum ang intensyon ni Yoon-ki kaya agad niyang tinapos ang natitirang tauhan. Ngunit kahit si Yoon-ki ay hindi rin kalaban ni Hyun-soo. Pagkatapos mapabagsak ni Woo Ga-eum ang tauhan, sinabi niya kay Yoon-ki na magpahinga muna. Muling sumugod si Woo Ga-eum at binugbog si Hyun-soo hanggang sa ito ay mahilo. Tinapos niya ito sa pamamagitan ng isang malakas na umiikot na sipa. Pagkatapos noon, sinabi ni Yoon-ki kay Woo Ga-eum na kunin ang kanyang telepono at i-record ang pangyayari. Tinawag ni Yoon-ki si Sang-ho upang makita niyang yumuko si Hyun-soo at humingi ng tawad. Sinabi pa ni Yoon-ki kay Sang-ho na kung ayaw niyang patawarin si Hyun-soo, ayos lang. Hinihikayat pa nga niya si Sang-ho na saktan nito, tulad ng ginawa ni Hyun-soo sa kanya. Labis ang galit ni Sang-ho kay Hyun-soo. Dahil sa mga salita ni Yoon-ki, naglakas loob siyang sumugod at sipin si Hyun-soo. Ang unang tagumpay na ito ay nagdulot ng matinding kasiyahan kina Yoon-ki at Woo Ga-eum. Bumili pa si Yoon-ki ng serbesa upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Ipinadala naman ni Woo Ga-eum kay Yoon-ki ang video kung saan humihingi ng tawad si Hyun-soo. Sino ang mag-aakala na darating ang araw na matatakot din si Hyun-soo? Matapos ang pagdiriwang, mabilis na nagpalit ng kanilang uniforme sina Yoon-ki at Woo Ga-eum. Si Yoon-ki ang siyang magdadala ng mga kasuotan pauwi upang labhan. Bago sila maghiwalay, nais sanang ayain ni Yoon-ki si Woo Ga-eum na kumain, ngunit tumanggi ito. Kailangan pa niyang pumunta agad sa kanyang klase sa cram school. Malungkot na pinagmasdan ni Yoon-ki ang pag-alis ni Woo Ga-eum. Pagkatapos ay nagtungo siya sa ospital upang dalawin ang isang kaibigan na nagngangalang Hintay. Ikinwento ni Yoon-ki kay Hintay ang hitsura ni Hyun-soo habang ito ay nakaluhod. Ngunit gaano man niya ito ikwento, walang naging reaksyon si Hintay. Mukhang naranasan din itong mabiktima ni Hyun-soo noon. Kinabukasan, sabay na kumuha ng pagsusulit sa gitnang semestre sina Woo Ga-eum at Yoon-ki. Seryosong sinagutan ni Woo Ga-eum ang pagsusulit, habang pabaya naman si Yoon-ki at kalaunan ay nakatulog pa. Sa oras ng pahinga, sinabi ni Il kay Song-joon na hulihin si Woo Ga-eum at ipasa ito kay Lee Hyuk. Kung hindi siya patatawarin ni Lee Hyuk. Ngayon na nakabalik na si Song-joon sa pagsasanay sa boxing, ayaw na niyang magkaroon ng kaugnayan sa mga kagaya nila. Hindi ito ikinatuwa ni Hong-il. Patuloy pa rin siyang nagpilit na kumbinsihin si Song-joon.
Nang makita ni Woo Gaem ang pangyayaring ito, agad siyang lumapit at binalaan ng mga siga na huwag nang istorbohin si Songjun. Hindi pa rin kontento si Hong Il, ngunit dahil natatakot siya sa lakas ni Woo Gaem, napilitan siyang umalis. Tinitigan ni Songjun si Woo Gaem na tila may malalim na iniisip. Noong una, tulad lamang ng ibang mga kaklase sina Hong Il at ang kanyang grupo. Ngunit nang mapagtanto nilang mas makapangyarihan ang kanilang mga kamao, naging mapang-api sila. Natatakot si Songjun na baka maging katulad din yun si Woo Gaem. Nang araw ding yun, isang bagong estudyante ang lumipat sa kanilang paaralan. Ang pangalan niya ay Gande, at siya ay inatasang pumasok sa parehong klase ni Songkyun. Pagkapasok pa lamang sa silid-aralan, pinili ni Gande ang isang upuan sa sulok. Ngunit sa kasamaang palad, yun ay upuan ni Songkyun. Pagbalik ni Songkyun at makita niyang may nakaupo roon, galit niyang sinigawan si Gande. Tumayo si Gande upang humingi ng paumanhin kay Songkyun, ngunit humingi ito ng pera kapalit. Hindi nakipagtalo si Gande. Kumuha lamang siya ng isang makapal na bungkos ng pera. Bago niya ito ibigay, may isang pakiusap siya. Nais ni Gande na makapag-aral ng mapayapa, at umaasa siyang matutulungan siya ni Songkyun na makamit yun. Hindi inaasahan ni Songkyun na may bagong estudyanteng maglalakas loob na magtakda ng kondisyon. Sinabi niya kay Gande na magbayad ng 100,000 won bawat buwan. Kung hindi, kailangan niyang magbayad gamit ang kanyang katawan. Nang makita ni Gande na susugod si Songkyun upang manakit, agad siyang umiwas. Hindi gustong makipaglaban ni Gande, ngunit determinado si Songkyun na saktan siya. Matapos umiwas ng ilang beses, napilitan si Gande na lumaban pabalik. Sa sandaling yun, biglang dumating ang teacher. Wala nang nagawa si Songkyun kundi sumunod at bumalik sa kanyang upuan. Sa oras ng susunod na pahinga, lalo lamang siyang nagalit, kaya nakaisip siya ng plano. Ipaglalaban niya sina Woo Gaem at Gande. Naunawaan ni Hong Il ang ibig niyang sabihin. Agad siyang bumalik sa silid-aralan at sinabi kay Woo Gaem na ang bagong estudyante ay nagbabalak na sakupin ang buong paaralan. Sinabi rin niya na tinalo na nito si Songjun at susunod na raw na lalapitan ay si Woo Gaem. Nang marinig ito, hinanap ni Woo Gaem si Gande. Naiinis si Gande sa panggugulo kaya inimbitahan niya si Woo Gaem sa isang tahimik na lugar upang mag-usap. Ipinaliwanag ni Gande na nagkaroon lamang ng hindi pagkakaunawaan. Hindi siya lumipat sa paaralan upang makipaglaban. Ang nangyari kanina kay Songjun ay purong pagtatanggol sa sarili. Biglang nagalit si Woo Gaem at sumugod kay Gande. Ilang beses agad siyang tinamaan ng suntok mula kay Gande. Nang makita ni Yoon-ki na padalos-dalaw si Woo Gaem, agad siyang tumakbo para pigilan ito. Pinayuhan ni Yoon-ki si Woo Gaem na tumigil dahil wala siyang laban kay Gande. Pagkatapos, humingi siya ng paumanhin kay Gande. Ipinaliwanag ni Yoon-ki na hindi intensyon ni Woo Gaem ang makipaglaban, nagkaroon lamang siya ng maling akala na kakampi ni Gande ang mga siga. Biglang tumingin si Gande kay Woo Gaem at nagtanong kung may pinagkaiba ba ang ginagawa ni Woo Gaem sa ginagawa ng mga siga. Agad namang sumagot si Woo Gaem na ang ginagawa niya ay pagpaparusa lang sa mga gago na nananakit ng iba. Natuwa si Gande sa sagot ni Woo Gaem at tinanong ito kung sino ba ang may karapatang magpasya kung sino ang masama o gago. Mabuti ba si Woo Gaem o isa ring masamang tao sa paningin ng iba? Idinagdag pa ni Gande na kadalasan, ang mga taong gumagamit ng kamao para lutasin ang problema ay hindi nagkakaroon ng magandang wakas. Pagkatapos umalis ni Gande, kinausap ni Yoon-ki si Woo Gaem. Ipinaliwanag niya na ang dating pinasukan ni Gande ay tinatawag na experimental school, halos katulad ito ng isang reformatoryo o kulungan para sa mga may marahas na pag-uugali. Sa eskwelahang yon, hinihikayat ng mga teacher ang mga estudyante na maglaban, at hinahati sila sa ranggo batay sa lakas. Araw-araw silang kailangang lumaban hanggang sa matalo nila ang lahat ng kaklase. Ang mananalo ay maililipat sa normal na paaralan. Ibig sabihin, ang pagkakalipat ni Gande rito ay senyales na siya ang pinakamalakas doon. Sa halip na kalabanin si Gande, mas mabuting makuha ni Woo Gaem ang loob nito. Sa sandaling yun, napansin ni Yoon-ki na sinusundan ni na Songkyun at ng iba pa si Gande. Agad niyang kinuha ang kanyang bag at sumunod para makinig sa kanilang plano. Ngunit napansin din ni Gande na may sumusunod sa kanya. Sadyang pumasok si Gande sa isang dead end at doon sila hinintay. Tinitigan niya si Songkyun sa harap niya at muli niyang sinabi na gusto lamang niyang mamuhay ng tahimik sa paaralan. Ngunit determinado si Songkyun na makipaglaban hanggang sa dulo, isyu na ito ng kanyang pride. Wala nang nagawa si Gande kundi lumaban kina Songkyun at Junso. Sa buong laban, si Gande ang lamang. Nang parehong matalo sina Songkyun at Junso, natakot ang iba pang mga kasama nila at nagbigay daan para makaalis si Gande. Pagkaalis ni Gande, hinabol siya ni Yoon-ki at tinawag pabalik. Muli siyang humingi ng paumanhin sa nangyari sa rooftop kanina. Pagkatapos ay itinaas ni Yoon-ki ang hawak niyang telepono, senyales na na-video niya ang laban ni Gande. Hindi ito ginawa ni Yoon-ki para isumbong siya. Gusto lang niyang ipahiwatig na may utang na loob na ngayon si Gande sa kanya. Balang araw, umaasa siyang matutulungan siya ni Gande.
Kinagabihan, napag-alitan si Woo Gaem ng kanyang ama. Pag-uwi niya, nakita ni Seoktae ang mababang resulta sa midterm exam at ang madalas niyang pagliban sa cram school kaya't galit na galit ito. Nang akmang sasaktan na muli ni Seoktae si Woo Gaem, agad siyang pinigilan ni Dubin. Gusto ni Daban na itigil ni Seoktae ang paggamit ng karahasan sa pagpapalaki sa kanilang anak. Ang paraan ng pagtuturo ni Seoktae ay maaaring magdulot kay Woo Gaem ng matinding depresyon. Samantala, sa ilalim ng isang lumang tulay, isang siga na nagngangalang Dohwan ang nangho-hold up ng dalawang matabang kaklase para sa pera. Nang makita niyang wala itong may bigay, galit niyang sinaktan ng dalawa. Sa sandaling yun, muling lumitaw ang dalawang kabataang nakasuot ng pulang maskara, sina Yoon-ki at Woo Gaem. Ipinahiwatig ni Yoon-ki sa dalawang kaklase na lumayo, ngunit nanatili ang mga ito para mag-video. Pagkaraan ng ilang minuto ng bakbakan, natalo ang grupo ni Dohwan. Ngunit hindi pa rin sumuko si Dohwan. Palihim niyang pinulot ang isang bakal na pamalo at sumugod kay Woo Gaem. Dahil dito, lalo lamang nagalit si Woo Gaem at pinagpapatuloy niya ang pananakit kay Dohwan. Habang pinagmamasdan ni Woo Gaem si Dohwan, bigla niyang naalala ang isang marahas na alaala mula sa nakaraan. Bawat suntok na kanyang ibinibigay ay tila naglalabas ng matagal ng kinikimkim na galit. Habang tumatagal, lalo siyang nasasabik sa pakikipaglaban. Sa simula, masayang pinapalakpakan pa ni Yoon-ki si Woo Gaem, ngunit di nagtagal ay napansin niyang may mali. Mukhang nawala na ng kontrol si Woo Gaem. Agad siyang lumapit para pigilan ito. Hinila palabas ni Yoon-ki si Woo Gaem, ngunit galit nitong pinulot ang pamalo sa lupa. Hindi niya pinansin ang mga pagsubok ni Yoon-ki na pigilan siya at malamig na lumakad palapit kay Dohwan. Sa takot ni Yoon-ki, bigla na lamang hinampas ni Woo Gaem ang pamalo sa isang kahoy na estante sa likod niya. Doon pa lamang nakahinga ng maluwag si Yoon-ki. Pagkatapos nilang umalis mula sa ilalim ng tulay, tinanong ni Woo Gaem si Yoon-ki kung naninigarilyo na ba ito noon. Sagot ni Yoon-ki, oo, nung nasa mataas na paaralan pa siya, ngunit matagal na niyang tinigilan dahil sumasakit lamang ang kanyang lalamunan. Naalala ni Woo Gaem ang laban kanina. Gusto niyang subukan ang paninigarilyo. Naalala ni Yoon-ki ang hitsura ni Woo Gaem habang nakikipaglaban, kaya tinanong niya ito kung ano ang nangyari at bakit ito ganoon ka-agresibo. Halos makagawa na ito ng malaking kasalanan, ang mga ganoong gawain ay hindi naiiba sa ginagawa ng mga kriminal. Tinanong ni Woo Gaem si Yoon-ki kung nagsisisi na ba ito ngayon. Paalala na si Yoon-ki rin mismo ang nag-anyaya sa kanya sa simula. Habang pareho silang nakatitig sa isa't isa ng may kaba, biglang tumunog ang telepono ni Yoon-ki. Nagising na si Hyun-tae sa ospital. Sa narinig na balita, inudyukan ni Yoon-ki si Woo Gaem na magbago at agad siyang tumakbo papunta sa ospital. Nang makilala siya ni Hyun-tae, napaiyak si Yoon-ki sa tuwa. Matapos dalawin si Hyun-tae, naalala ni Yoon-ki ang mga nambuli dito. Dalawa na lamang sa kanila ang hindi pa nila napaparusahan. Sa bahay ni Woo Gaem, pag-uwi ni Seoktae ay sinabi niya kay Daban na may darating kinabukasan upang linisin ang silid ng nakatatandang kapatid ni Woo Gaem. Mukhang naaapektuhan si Woo Gaem dahil sa silid na yun. Nagulat si Daban sa desisyong ito, ngunit pakiramdam nila ay sapat na ang paghihirap nila noon. Ngayon ay panahon ng ituon ng pansin kay Woo Gaem. Dahil dito, tinanong ni Daban kung alam ba ni Seoktae na palaging may sugat sa mukha ang kanilang anak o kung grado lamang ba nito ang kanyang iniintindi. Pinaghihinalaan ni Daban na baka nakikipaglaban si Woo Gaem upang maibsan ang kanyang stress, katulad ng ginawa ng kanyang nakatatandang kapatid noon. Sa sandaling yon, dumating si Woo Gaem. Pagkapasok niya sa bahay, agad siyang tinanong ni Seoktae at pinahingi ng music player. Nagbigay ng senadorya si Daban sa anak na pumasok na lamang sa kanyang silid. Pero pinabalik si Woo Gaem ni Seoktae. Nagtataka si Woo Gaem, ang music player na yon ay napakahalaga sa kanyang kuya. Lagi ring sinasabi ng kanyang ama na gayahin niya ang kanyang kapatid. Kaya ano ang masama kung pinananatili niya ang music player na yon? Tinanong ni Woo Gaem ang kanyang ama kung alam ba nito kung bakit gustong-gusto ng kanyang kuya ang music player na yon. Sabi ng kuya niya, kapag suot niya ang headphones, nakakapasok siya sa isang lugar kung saan hindi naroon ang kanilang ama. Diretsahang sinabi ni Woo Gaem na ang kanilang ama ang pumatay sa kanyang kuya. Nabigla ang mga magulang niya sa narinig. Habang nakatitig si Woo Gaem sa kanila, biglang sumagi sa isip niya ang imahe ng kanyang kuya na sinasakal siya. Noon pa man pala ay madalas na siyang pahirapan ng kanyang kuya bago ito pumanaw. Kinagabihan, pumunta sina Woo Gaem at Yoon-ki para hanapin ang siga na si Do-hyun. Bago sila magsimula, pinaalalahanan muna ni Yoon-ki si Woo Gaem na huwag masyadong magpadala ng emosyon gaya ng dati, dahil tila mas delikado na ito kaysa noon. Pagpasok nila sa loob ng lugar, napansin nilang naghihintay na si Do-hyun, at may dala pa itong mga karagdagang tao. Naramdaman ni Yoon-ki na hindi maganda ang sitwasyon, pero hindi ito inalintanan ni Woo Gaem. Makalipas ang ilang minuto ng labanan, napunta sa alanganin sina Woo Gaem at Yoon-ki at tuluyang nahuli ng grupo ni Do-hyun. Pinavideo ni Do-hyun ang pangyayari at isa-isang tinanggal ang maskara nila. Nang makita ni Do-hyun ang mukha ni Yoon-ki, agad niya itong nakilala.
Nilate niya ito, tinawag na Hangul dahil sa pagtatangkang maghiganti para kay Hyun Tae. Nang tanggalin naman ang maskara ni Woo Gaem, hindi siya nakilala ni Do Hyun. Ipinakilala ni Woo Gaem ang sarili bilang superhero ng paaralan, dahilan para matawa ang buong grupo. Habang abala pa sila sa pagtawa, sinamantala ni Woo Gaem ang pagkakataon para umatake. Nakawala siya mula sa pagkakahawak ng mga kalaban at mabilis silang tumakbo ni Yoon Ki papunta sa bintana. Gumamit si Yoon Ki ng upuan para basagin ito, at pareho silang nakatakas. Hindi naman sumuko ang grupo ni Do Hyun at agad silang hinabol. Sakto namang nadaanan ni Song Joon, na nagmamaneho ng delivery van, sina Woo Gaem at Yoon Ki habang tumatakbo. Piniling ihinto ni Song Joon ang sasakyan upang tulungan silang makatakas. Dahil dito, ligtas silang nakatakas mula sa mga humahabol. Pagkatapos nilang makaligtas, gustong magpaliwanag ni Yoon Ki, ngunit dahil narinig na ni Woo Gaem ang tungkol sa paghihiganti kay Hyun Tae, naintindihan na niya ang tunay na dahilan ng kaibigan. Kaya hindi na niya kailangan pang makinig ng paliwanag. Bigla na lang tinanong ni Woo Gaem si Song Joon kung maaari siyang makitulog. Hindi siya pwedeng umuwi sa ganoong kalagayan, ngunit natakot din si Song Joon na dalhin ito sa kanilang bahay. Sa huli, pareho silang natulog sa gym. Doon, pinayuhan ni Song Joon si Woo Gaem na huwag nang makipaglaban at umiwas na rin kay Yoon Ki. Mas mabuti raw kung isuot muli ni Woo Gaem ang kanyang headphones at ituon ang sarili sa pag-aaral gaya ng dati. Ipinaliwanag niya na kapag nasanay ka ng lumaban at mawala ang takot, nagiging natural na ito, at habang tumatagal, parang addiction. Maaari ka pang umabot sa puntong ikaw na mismo ang naghahanap ng gulo. Kung gusto talaga ni Woo Gaem ang pakikipaglaban, mas mabuting pag-aralan niya ito sa pamamagitan ng boxing kaysa laging nakikipagbasag ulo sa mga tao sa labas. Habang nag-uusap sila, paulit-ulit na tumunog ang telepono ni Woo Gaem, ngunit ayaw niyang sagutin ito. Sa huli, nagpadala lamang ng mensahe si Woo Gaem sa kanyang ama upang ipaalam na makikitulog siya sa bahay ng isang kaibigan. Samantala, sa isang billiards club, dumating ang mga natalo upang hanapin si Ki-soo at isinalaysay ang tungkol sa dalawang lalaking nakasuot ng pulang maskara. Ipinakita ni Do Hyun kay Ki-soo ang video na kanyang naitala. Lubos na naengganyo si Ki-soo sa lalaking nagpahayag na siya raw ang bayani ng paaralan. Pumayag si Ki-soo na siya ang baalang tumapos sa dalawang nakamaskara, ngunit sa isang kondisyon, kailangang dagdagan ang bayad. Wala namang kakapusan sa pera ang pamilya ni Hyun-soo, kaya mabilis na natapos ang kasunduan. Kinabukasan, nagtungo si Ki-soo sa paaralan ni Woo Gaem. Nahuli niya ang isang estudyante upang magtanong ng direksyon, ngunit wala itong alam, dahilan para mainis si Ki-soo. Nang marinig ni Song Kyun na mayroong nagyayabang sa kanilang lugar, agad niyang dinala ang estudyante kay Ki-soo. Pagkakita kay Song Kyun, iniutos ni Ki-soo na dalhin ito si Yoon Ki sa kanya. Hindi makapaniwala si Song Kyun na inuutusan lamang siya, kaya't nang hindi ito sumunod, agad siyang pinarusahan ni Ki-soo. Kahit sinubukan ni Song Joon na lumaban, hindi siya nakapantay kay Ki-soo. Sa huli, nabali ang isa niyang binti. Nang makita ito ng mga kasama ni Song Joon, natakot sila at agad na tinawag si Yoon Ki. Pagdating ni na Yoon Ki at Woo Gaem, gusto agad ni Woo Gaem na labanan si Ki-soo. Ngunit mabilis siyang pinigilan ni Yoon Ki, ito ay personal niyang laban. Gusto niyang siya mismo ang humarap kay Ki-soo. Habang nakatingin kay Ki-soo, hindi maiwasang maalala ni Yoon Ki ang nakaraan. Noon, pinilit sila ni Ki-soo at ni Hyun Tae na magnakaw mula sa ibang kaklase. Ibinigay ni Yoon Ki ang sarili niyang pera at nagsinungaling na yun daw ang kanyang ninakaw. Ngunit si Hyun Tae ay nagsalita ng totoo, hindi raw siya nagnakaw. Dahil doon, nagalit ang mga siga at pinayagan si Yoon Ki na umalis. Bago siya umalis, sinabi ni Hyun Tae kay Yoon Ki na huwag nang mag-alala at umalis na lamang ng mapayapa. Habang naglalakad palayo si Yoon Ki, agad siyang pinagsisihan ang kanyang ginawa at nagdesisyong bumalik upang tulungan si Hyun Tae. Ngunit ilang hakbang pa lang ang nagagawa niya ay narinig na niya ang kaguluhan. Pagtingin niya sa rooftop, nakita niyang itinulak ng mga siga si Hyun Tae hanggang sa gilid nito. Gusto sana niyang tumulong, pero wala siyang magawa, napanood niya na lamang kung paano nahulog si Hyun Tae. Pagbalik sa kasalukuyan, nagpasya si Yoon Ki na hindi na muling tatakbo. Mabilis siyang sumugod kay Ki-soo, ngunit tinitigil lamang siya ni Ki-soo nang may pang-uuyam, at sa ilang galaw lang ay napalipad niya si Yoon Ki palayo. Pagkatapos ay tumingin si Ki-soo kay Woo Gaem. Tinanong niya ito kung pinakiusapan ba siya ni Yoon Ki upang ipaghiganti ito. Ngunit hindi yun mahalaga kay Woo Gaem, inis lang talaga siya sa mga siga kaya gusto niyang bugbugin ang mga ito. Pagkatapos niyang sabihin yun, sumugod agad si Woo Gaem kay Ki-soo. Sa simula, minamaliit ni Ki-soo si Woo Gaem kaya labis itong nahirapan at dumanas ng matinding sakit. Nang magseryoso na talaga si Ki-soo, agad na napunta sa alanganin si Woo Gaem. Nabali pa ni Ki-soo ang braso ni Woo Gaem kaya gamulong ito sa sahig habang hawak ang kanyang braso. Nang makita yon, pinisil pa ni Ki-soo ng mariin ang nabaling braso ni Woo Gaem. Binalaan ni Ki-soo sa pamamagitan ng kanyang mga kilos na dapat pumili ng maayos na mga kaibigan, dahil kapag mali ang pinili ay maaaring mapinsala.
Hindi pa rin tumigil si Kiso. Kinuha niya ang gitara at itinaas ang mga binti ni Wugiem. Maliwanag na ang kanyang layunin, pipinsalain niya si Wugiem. Sa sandaling yun, dumating si Gande at pinigilan si Kiso para huwag nang palalin at palakihin pa ang gulo. Kilala ni Kiso kung sino si Gande kaya bagaman ayaw niya, umalis siya ng masunurin. Bago umalis, kinuha pa niya ang music player ni Wugiem at iniwan na lang na si Wugiem mismo ang kumuha nito. Pagkatapos noon, tiningnan ni Gande si Yoon Ki. Sa pagkakataong ito, nabayaran na ni Gande ang lahat ng kanyang utang. Nakahandusay si Wugiem sa sahig at unti-unting nagiging malabo ang kanyang isipan. Naalala niya ang panahon nung nag-aaral para sa pagsusulit sa kolehiyo ang kanyang nakatatandang kapatid na si Sugiem. Marahil yun na ang pinakastresadong bahagi ng buhay ni Sugiem dahil sa mahigpit na pagbabantay ng kanilang ama. Tuwing matatapos sa pag-aaral si Sugiem, pupunta ito kay Wugiem at sasakelan siya. Hanggang sa isang araw ay nasunggaban ni Wugiem ang earphone ni Sugiem at doon biglang natauhan si Sugiem. Nang makita niyang gumugulong sa sahig si Wugiem nakatawa siya ng kakaiba at ipinagpatuloy pa ang pananakit dito. Nang malaman ni Daban ang nangyayari, hindi niya ito pinigilan bagkus inaliw pa si Sugiem. Sa tuwing na-stress si Sugiem, kay Wugiem niya ibinubunton ang kanyang galit. Noong nakapasa si Sugiem sa pagsusulit para sa pagpasok sa medisina, inakala ni Wugiem na tapos na ang lahat. Ngunit hindi pala ganoon. Makalipas ang halos isang buwan, umuwi si Sugiem at sinabing nais niyang huminto sa pag-aaral. Nagalit si Soktae at pinagalitan si Sugiem. Nang gabing yon, muling lumapit si Sugiem kay Wugiem. Akala ni Wugiem ay muli siyang pagbubuntunan ng galit, ngunit umupo lamang si Sugiem at kinausap siya. Iniwan ni Sugiem ang music player at bumalik sa kanyang silid, pagkatapos ay tumalon ito sa bintana. Nagising si Wugiem mula sa kanyang panaginip at bigla siyang natauhan. Nasa ospital na siya noon. Sinabi pa rin ni Yoon Ki na nahulog lang si Wugiem sa hagdan, ngunit sa pagkakataong yon, hindi na naniwala si Soktae. Nang magising si Wugiem, agad siyang kinumprante ni Soktae at nangakong ipakukulong ang sinumang nanakit sa kanyang anak. Tiningnan ni Wugiem ang mukha ng kanyang ama at sinabi niyang si Hyenso ang dahilan kung bakit siya nasaktan ng ganoon. Gusto ni Wugiem malaman kung ano ang gagawin ng kanyang ama kay Hyenso. Nang marinig ang pangalan ni Hyenso, biglang natahimik si Soktae. Kinaumagahan, nagpunta si Soktae sa paaralan upang isumite ang papeles ng pag-urong ni Wugiem. Pagkatapos ma-discharge ni Wugiem sa ospital, agad siyang ipapadala ni Soktae sa Amerika para mag-aral. Pagkatapos ng klase, dinalaw ni Yoon Ki si Hyuntae. Mas malinong na ang isip nito ngayon ngunit hindi pa rin siya kayang maglakad ng mag-isa. Tinanong ni Yoon Ki si Hyuntae kung galit ito sa kanya. Pakiramdam ni Yoon Ki ay hindi siya dapat umalis noon. Hindi inasahan ni Hyuntae na ganoon ang iniisip ni Yoon Ki. Sa katunayan, sina Hisa at ang mga bully ay may pastahan kung babalik si Yoon Ki. Nang makita nilang talagang bumalik si Yoon Ki nagpasya si Hisa na siya na lamang ang aasikasuhin at hindi nasasaktan si Hyuntae. Ayaw ni Hyuntae na bumalik si Yoon Ki at magdusa, kaya siya ang nag-udyok sa mga bully. Nagalit si Hisa at hinila si Hyuntae papunta sa gilid ng bubong. Pagkatapos ipaliwanag ni Hyuntae ang lahat, nawala ang bigat ng konsensya ni Yoon Ki. Kinagabihan, patuloy na nagkaroon ng mga guni-guni si Wugiem. Nakita niya si Sugiem na dumarating para puntahan siya. Nang lumingon at umalis si Sugiem, tumayuin si Wugiem at sumunod. Nang magising si Daban, hindi niya makita si Wugiem kaya nag-alala siya at hinanap ito sa lahat ng sulok. Pagdating niya sa bubong, nagulat at natakot siya nang makita si Wugiem na nakaupo sa barandilya. Naalala ni Daban ang pagkamatay ni Sugiem kaya labis ang kanyang takot. Nagmakaawa siya kay Wugiem na bumaba at humingi siya ng paumanhin dahil hindi niya naprotektahan sina Sugiem at Wugiem. Alam ni Daban na matinding presyon ang pinasa ng kanyang dalawang anak. Alam din niyang sobra si Soktae, ngunit dahil sa kanyang kasakiman sa kasikatan, pinilit niyang tiisin ng kanyang mga anak ang lahat. Habang nagsasalita siya, lalo siyang nababagabag. Nang hindi na niya kaya, niyakap niya ang kanyang dibdib at naupo sa sahig. Mas lalo niyang naramdaman ang hirap sa paghinga. Sa sandaling yon, may kamay na lumitaw at tinulungan siyang tumayo. Nang makita niyang umalis na sa panganib si Wugiem, agad niya itong niyakap ng mahigpit. Pagkatapos noon, magkasama silang bumalik ng anak sa silid ng ospital. Pagkabukas nila ng pinto, nadatna nila si Soktae na naghihintay. Ipinahayag nito na ipapadala na sa Amerika si Wugiem. Ayaw ni Wugiem lumipat ng paaralan, ngunit hindi siya pinayagan ni Soktae na magpas siya. Hinila ni Daban si Soktae palabas. Halos mawala na niya ang kanyang anak kaya mula ngayon, siya na mismo ang magpoprotekta kay Wugiem. Kinabukasan, papunta na sa paaralan si Gande nang harangin siya ng isang grupo ng mga siga. Lahat sila ay tauhan ni Kiso na gustong mag-higanti. Gusto ni Gande na tapusin agad ang gulo kaya agad niyang sinugod at tinapos ang mga pasimpleng kalaban. Ngunit may mas malakas na grupo pang lumitaw. Habang nagkakagulo, inatake si Gande mula sa likod kaya sumakit at nahilo ang kanyang ulo. May isa pang biglang yamakap ng mahigpit kay Gande at itinapon siya ng malakas sa sahig, dahilan para ma-dislocate ang kanyang balikat.
Nang makita niyang magpapatuloy pa ang pag-atake ng grupo, desperado nang naghanap ng paraan si Gande para makatakas. Bago pa siya makatakbo ng malayo, biglang lumitaw si Kiso at sinipa siya. Doon palang nagsisimula ang laro ni Kiso. Gusto niyang makipagsagupaan ng isa laban sa isa kay Gande. Alam ni Kiso na dislokado ang balikat ni Gande kaya doon siya nakatutok at paulit-ulit na inatake ito. Hindi naman basta sasuko si Gande. Alam niya na hindi pa magaling ang bukong-bukong ni Kiso kaya sinamantala niya ang pagkakataon at ilang beses sinipa ang binti nito. Pagkatapos ay sinamantala ni Gande ang pagkakataon at sinuntok pa niya si Kiso ng ilang beses, dahilan para damyugo ang bibig ni Kiso. Galit na galit muling sumugod si Kiso, ngunit nahawakan na ni Gande ang kanyang leeg. Nang makita ni Gande na tumigil na sa pagpupumigla si Kiso, bahagya niyang niluwagan ang pagkakahawak. Hindi niya inaasahan na kunwari lamang pala yun. Biglang lumaban ulit si Kiso. Ibinalibag niya si Gande sa lupa at patuloy na sinuntok hanggang sa hindi na makalaban si Gande. Binalaan ni Kiso si Gande na mula ngayon ay huwag nang makikialam sa problema ng iba. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na tapusin ang lahat at saka siya tumalikod at umalis sa eskinita. Nang malaman nito ni Yuunki agad siyang pumunta sa ospital upang dalawin si Gande. Noon ay balot na sa benda si Gande. Pagkatapos ma-discharge si Woo Gi-am mula sa ospital, umupa ng apartment si Daban para sa kanilang mag-ina. Doon muna nanatili si Woo Gi-am upang magpagaling. Naghahanda na ring bumalik sa trabaho si Daban. Kapag lubos nang gumaling ang sugat ni Woo Gi-am saka na lamang nila pag-uusapan ang tungkol sa paaralan. Mula noon, hangad ni Daban na makapagpahinga si Woo Gi-am at matutong umiti. Suportado niya kung ano man ang gustong gawin ni Woo Gi-am. Nang gabing yun, pumunta si Yuunki kay Kiso upang hingi ng music player ni Woo Gi-am. Biglang na-excite si Kiso at dinala si Yuunki sa paradahan. Sinabi niyang magsimula na sila kahit alam niyang hindi katapat ni Yuunki ang kanyang lakas. Sa pagkakataong ito, medyo napuruhan si Kiso sa laban. Makaraan ang ilang sandali ng paglalaban, biglang nawala ang gana ni Kiso. Sinabi niya kay Yuunki na kunin na ang music player at umalis kaagad. Samantala, kaharap naman ni Woo Gi-am ang kanyang lolo. Dinala ng kanyang lolo ang mga pulis at isang psychiatrist sa apartment ni Daban. Ginamit nito ang dahilan na may problema sa pag-iisip si Daban at lumalaban sa pamilya. Gusto sanang ipaliwanag ni Woo Gi-am na wala namang problema ang kanyang ina, pero hindi siya pinakinggan ng kanyang lolo. Alam ni Daban na hindi niya ito kayang harapin ng direkta. Tumawag siya kay Abogado So at pumayag na sumama sa doktor. Tiningnan niya si Woo Gi-am nang may matatag na tingin at nangakong babalikan siya kaagad. Walang nagawa si Woo Gi-am kundi panoorin ang pag-alis ng kanyang ina. Pagkatapos noon, kinaladkad siya pabalik ng kanyang lolo. Nakahanap na ang kanyang lolo ng magandang paaralan sa Amerika. Hanggang sa pag-alis niya, mas mabuting manatili siya sa bahay at sumunod. Sa sandaling yun, nakatanggap ng tawag si Woo Gi-am mula kay Yuunki. Sinamantala niya ang paghinto ng kotse sa pulang ilaw upang buksan ang pinto at tumakas. Gusto sanang habulin ni Soktae pero hindi siya nakasabay. Wala siyang nagawa kundi panoorin si Woo Gi-am habang papalayo. Dumating si Woo Gi-am sa lugar na itinakda ni Yuunki para sa kanilang pagkikita. Ibinigay ni Yuunki ang music player kay Woo Gi-am at humingi ng paumanhin sa abalang naidulot niya dito. Sinabi niyang inayos niya ng kaunti ang device kaya maaari na uli itong gamitin. Alam ni Yuunki na kailangan ang pumunta ni Woo Gi-am sa Amerika at marahil yun na ang huli nilang pagkikita. Pagkatapos magpaalam kay Yuunki, isinuot ni Woo Gi-am ang kanyang headphone. Pinakinggan niya ang awit na tumutunog sa kanyang tainga at naalala ang kanyang kapatid na si Soo-gi-am. Kinaumagahan, nagtungo si Woo Gi-am sa paaralan ni Kiso at naghintay sa may gate. Nagulat si Kiso nang makita siya. Sinabi nitong sumama siya pero hindi pumayag si Woo Gi-am. Gusto ni Woo Gi-am tapusin na ang lahat doon mismo. Habang tinitingnan ni Kiso ang braso ni Woo Gi-am na nakakaspa, hindi niya naiwasang maliitin ito. Sa simula pa lang ng laban, nabugbog na si Woo Gi-am ni Kiso hanggang sa siya ay mahilo. Nagpatuloy ang laban ni Woo Gi-am at Kiso hanggang sa lumaban pa sila sa gitna ng kalsada. Makalipas ang ilang sandali, napagod si Kiso kaya sinamantala ni Woo Gi-am ang pagkakataon para makabawi. Isang suntok ni Woo Gi-am ang lalo pang nagpagalit kay Kiso. Mabilis na sumugod si Kiso, sinunggaban si Woo Gi-am at ibinato siya sa nakaparadang sasakyan. Tumama ang buong katawan ni Woo Gi-am sa bintana ng kotse at nabasag ito. Agad na nagsitabi ang mga taong nakapaligid. Natawa si Kiso at sinabi na ang pakikipaglaban ang pinakamabisang paraan para maibsan ang stress. Nilapitan niya si Woo Gi-am at tinanong kung nag-e-enjoy ba ito. Idinagdag pa niya na ang dahilan kung bakit mahilig silang makipag-away ay dahil lahat sila ay basura. Naalala ni Woo Gi-am ang kanyang ama sa mga salitang yun kaya natawa siya at sinubukang tumayo. Hindi niya kailanman magiging katulad ni Kiso. Nagpatuloy ang kanilang palitan ng suntok. Ginamit pa ni Woo Gi-am ang kanyang nakakas na braso upang hampasin ng malakas ang ulo ni Kiso. Agad na damyugo ang ulo ni Kiso. Hinubad ni Woo Gi-am ang natitirang plaster sa kanyang braso at saka ibinigay ang isang malakas na suntok. Bumagsak si Kiso at nakahiga sa lupa. Napatitig siya sa music player ni Woo Gi-am.
Para sa kanya, pareho sila ng makinang yon. Pareho silang sira at wala nang makakaayos pa. Ngunit hindi yun pinakinggan ni Woogiem. Patuloy niyang sinuntok ang mukha ni Kiso. Habang pinagmamasdan ang tila nababaliw na kilos ni Woogiem, naisip ni Kiso na siguradong binugbog din ito ng kanyang pamilya. Isa rin itong kaawa-awang tao. Ngunit galit na itinulak ni Woogiem ang ideya at pinatigil siya. Sa sandaling yon, nagkaroon muli ng guni-guni si Woogiem. Nakita niya si Kiso na nag-anyong kapatid niyang si Sugiem, pagkatapos ay nagbago at naging si Soktae, at sa huli ay naging siya mismo. Galit na galit siyang sumuntok pababa upang alisin ang mga ilusyon. Akala ng lahat ay tuluyan ang nawala ng kontrol si Woogiem, ngunit bigla siyang huminto. Hindi inaasahan ni Kiso yun at nais pa sana niyang makita ang pagtatapos. Ngunit ngumiti lamang ng malamig si Woogiem, sinuot ang kanyang headphone at bumalik sa kinaroroonan ni Kiso. Nang tila tatapusin na niya ang laban, dumating sina Yuunki at Soktae. Pinayuhan nila si Woogiem na hanggang doon na lamang. Labis ang pagkataranta ni Soktae dahil ngayon lamang niya nakita si Woogiem sa ganoong anyo. Biglang tumigil si Woogiem at tumingin paitaas sa kalangitan. Naalala niya ang kanyang panaginip. Mahal niya ang bughaw na langit at ito ang magiging una niyang paglipad. Lumingon siya sa kanyang ama at sa ikinagulat ng lahat, tinapakan niya ang dibdib ni Kiso. Makalipas ang ilang panahon, nakahanap ng bagong paaralan si Daban para kay Woogiem. Ito ang espesyal na paaralan na dating pinasukan ni Gonde. Sa araw ng paghatid kay Woogiem sa paaralan, sinabi ni Daban kay Woogiem na alagaan ang kanyang sarili at hihintayin niya ang pagbabalik nito. Pagkasakay ni Woogiem sa bus, nakita niya si Yuunki na nakaupo sa tabi niya. Nagpasa rin pala ng aplikasyon si Yuunki para lumipat ng paaralan. Nang dumating ang boss sa harap ng gate ng paaralan, inianunsyo ng teacher na bumaba na ang lahat. Nang makita niyang may ilang estudyanteng hindi pagising, gumamit ng dahas ang teacher para sila ipagalawin. Tumingin si Woogiem at Yuunki sa gate na nasa harap nila. Sa paaralang ito, kailangan nilang lumaban hanggang makapasok sila sa 10 nangunguna upang magkaroon ng pagkakataong lumipat. Maraming kapanapanabik na bagay ang tiyak na naghihintay sa kanila. Abangan ang ikalawang bahagi ng High School Heroes. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Nilagang Mani. Hanggang sa muli. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.